Nabasa nyo na siguro yung mga post sa Facebook or sa social media platform, yung mga nag-aalok na makikinig lang daw kayo ng kanta and kikita na kayo. Kung yun lang ang gagawin, napakaganda nga namang opportunity, di ba? Nasa bahay ka lang, makikinig ka lang ng kanta, kikita ka na. Pero sabi nga nila, if it's too good to be true, it may not be true. So merong isang kumpanya ang nai-report sa SEC na nagkiklaim na meron siyang DTI Certificate of Business Name Registration. At sa kanilang website, magre-register ka muna. Pagkatapos mong mag-register, mamimili ka ng iyong plan. Etong subscription plan na ito ay may corresponding task. Yun nga, ang task mo ay makikinig ka ng music. Meron silang basic plan na 1,500 pesos ang halaga or premium plan na 5,000 pesos. At ang kikitain mo dito ay 35% after 7 days or up to 250% after 45 days. Ang laki, 'di ba? Mas malaki sa 35 pesos na minimum wage na idinagdag sa sahod. Dito, 35% after 7 days agad. At eto pa, kung meron kang mahihikayat na makapag-register din sa website ng kumpanyang ito, meron kang makukuhang referral income from 10% to 12.5%. Ang sabi ng SEC, yung ganitong transaksyon ay tinatawag na investment contract. At ito ay dapat na nakaregister sa Securities and Exchange Commission. Pero hindi nakaregister ang kumpanya na ito na nag-aalok sa publiko ng ganitong klaseng transaksyon. Hindi siya nakaregister either as corporation or partnership sa SEC. And wala rin siyang necessary license o permit mula sa SEC para mag-alok, mag-offer, mag-solicit ng investment sa publiko gaya ng ginagawa nito. Kaya pinapayuhan ng Securities and Exchange Commission ang publiko na tumigil sa pag-i-invest sa ganitong klaseng investment scheme na ini-offer ng kumpanya o ng grupo ng mga tao na konektado sa kumpanyang ito. At kung ikaw naman ay hinihikayat na mag-alok sa publiko ng ganitong investment scheme, ay tumigil ka na rin. Kasi kung ikaw ay salesman, broker, dealer, agent, representative, promoter, recruiter, upline, influencer, o endorser ng kumpanya na nag-aalok ng investment scheme sa publiko nang walang kaukulang lisensya, kasama na rin dyan yung solicitation and recruitment na gamit ang internet. Pwede kang sampahan ng kasong kriminal under Section 11 ng RA o Republic Act 11765 o yung tinatawag na investment fraud, and under Section 28 ng Securities Regulation Code. At ang parusang kakarapin mo ay pwede kang pagbayarin ng 5 million pesos or 21 years of imprisonment or both. Para din dun sa mga nagre-recruit or nag-i-invite ng ibang tao para mag-join dito sa investment scheme na inaalok ng kumpanya, ay mayroon ding criminal liability. So, pwede rin silang masampahan ng kasong kriminal. So, ngayon na nalaman mo na ang kumpanyang nag-aalok sa'yo na makinig ka lang ng music, kikita ka ng pera, ay hindi pala lisensyado para gawin ang business activity na to, yung mag-alok siya ng investment scheme sa publiko. Ano ang gagawin mo? Pwede kang mag-email sa epd@sec.gov.ph and kapag natanggap na ng Enforcement and Investor Protection Department ng SEC ang iyong report regarding dito sa investment scheme ng kumpanya na nagre-recruit sa'yo, saka naman sila gagawa ng kanilang investigation.
So itong advisory na ito ng Securities and Exchange Commission ay in-issue noong June 25, 2024 laban sa kumpanyang ito. Ang kumpanya na nag-aalok, nakikita ka kapalit ng pag-register mo sa kanilang website and pakikinig ng music bilang iyong task ay ang Spotify online streaming services. So para po sa mga nag-aalok sa inyo na makinig lamang kayo ng music, kikita kayo, isend po ninyo sa kanila itong video na ito para ma-educate sila and ma-inform sila regarding sa investment scheme na hindi authorized na gawin ng kanilang kumpanya. Kung halimbawa man na may mga grupo ng mga tao na mag-alok sa inyo ng investment contracts, ganon, and gusto nyong ipa-check yung validity or legitimacy ng operasyon ng kumpanya, pwede kayong mag-comment down below and then isa-search natin kung legitimate ba or valid yung license ng company or kung registered ba sila sa sangay ng ating gobyerno. O baka naman yung kumpanyang nag-aalok sa inyo na-issuehan na pala ng cease and desist order. Ibig sabihin, tumigil na sila sa kanilang ginagawa pero nagpapatuloy pa rin sila. Pwede rin po nating i-check yan sa website ng SEC.